buksan niyo po ang inyong Biblia sa Roma chapter 1, verse 1 to 7, ano? So kada ako po ang speaker, pag-aaralan natin yung aklat ng Roma. Yan, maganda po yung aklat ng Roma. So huling preach ko po dito, inabot ito ng 2 taon, bago matapos. So ganun po siya kahirap, pero siguro matatapos natin ito, may asawa na ako, Amen. Ganun po talaga, pero sa natin yung aklat ng Roma, nasa chapter 1 po tayo, 1 and 7. Basahin ko ulit sa Tagalog at ganito po ang sabi sa ang Biblia. Si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinugot para sa ebanghelyo ng Diyos na kanyang ipinangako nung una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na mula sa binhin David ayon sa laman. At ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihang ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. Sa pamamagitan niya tumanggap kami ng biyaya at pagka-apostol para sa mga pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito ay kasama kayo na tinawag kay Jesucristo sa lahat ninyong nasa Roma na mga inibig ng Diyos o iniibig ng Diyos. Mga tinawag na banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa magang ito. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Turuan niyo kami, Panginoon, na ang aming sarili ay idepende sa inyo lamang at hindi po sa sarili naming pangunawa. Kayo ang maiparangalan at maipangaral nawa, Panginoon, ang inyong salita ng tapat at maging kalakasan namin ito sa aming pananampalataya. Ito po ang aming padalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Siguro po, ang ilan sa inyo ay nadatnan yung panahon kung saan kapag tayo po ay sumusulat, talagang sulat kamay. Malamang si Pastor Yobi at ang ibang mga nanay at natatay natin dito, naabutan yung panahon na kasusulat ka, tas ilang buwan bago dumating, nakalagay yung pangalan mo. Ngayon kasi pag nag-email ka lang, wala pang isang segundo, nasa susulatan mo na, Pero minsan, sasagot sila after 3 months pa, Pag may nag-email sa iyo, sagutin nyo kagad, Pero mabilis ngayon, Pag nag-email ka, wala pang isang segundo, nandoon na. Pero dati, kapag sumulat ka, tagal, isa sa mga bagay na ma-appreciate mo sa ganong sulat, yung content, kung paano siya sinulat, di ba? Nakalagay doon, kung yan ay para sa iyong iniibig, mahal ko, dear mahal ko, nakalagay, Okay, nakalagay doon kung kanino siya nagmula, tama? Ito ay galing kay Rico para sa aking minamahal. Yung mga ganong salita, yung sulat na dikit-dikit at yun yung nawala ngayon dahil electronic na lahat. Pwede mong isulat na lang sa email. Kapag nakakita po tayo ng ganong sulat, isa sa mga nakikita dati, merong pagbati. Merong pagbati, nakikita natin yung pagbati. Alam natin, doon kung kailan mo siya pinadala, at saka ano yung dahilan, bakit siya pinadala, nakikita natin doon pag binabasa natin yung mga sulat na yan. Malalaman mo rin kung ano yung laman ng sulat, at minsan meron doon sa content din na hinihinging tugon. And then pagkatapos doon merong pagtapos. So magandang ngayon po ay love month at magandang basahin natin. Ako gusto kong binabasa yung sulat ni Andres Bonifacio sa kanyang iniibig ito. Yang ba ang pangalan nun? Maganda, binasa mo yung sulat ni Andres Bonifacio para sa kanyang minamahal. Napakaganda. Yung aklat po ng Roma, yan din po ay sulat. Para sa mga mananampalataya sa Roma. Ito pong mga mananampalataya sa Roma ay halo ng
parehas Hudyo at saka mga Hintil. Ano po? So pag sinabi nating Hudyo, ibig sabihin pinanganak sa Israel. Pag Hintil, tayo yon. Wala tayong dugong Hudyo, pero tayo ay mga mananampalataya. Yun po yung composition, no? Kung sabihin natin, yun yung itsura ng kongregasyon nila doon sa Roma. Magkahalo yung Hintil at magkahalo yung Hudyo. Ngayon, hindi po yan magandang pangitain, ano? Kasi kung matatanong niyo po at matitignan natin sa Biblia, yung mga Hudyo, ang tingin nila sa mga Hintil, mga aso. Mga mabababang nila lang, ano, kumpara sa kanila. Naalala niyo yung isa sa mga encounter ng Panginoon na mayroong isang babae na lumapit sa kanya at humihingi ng kagalingan. At sabi ng Panginoon ay ako ay pinadala para sa mga anak ng Diyos at yun na yung Israel. Ano? Parang sabi diyan. Ano sabi ng babae? Kahit po yung aso ay kumakain ng mga nahuhulog ng pagkain ng kanyang amo. Sabi ng Panginoon, yung pananampalataya mo ay higit kaysa sa lahat ng Israel. Ganun po yung konsepto. Ang tingin nila sa mga Hintil, yan ay mga makasalanan, mga aso, mga hindi natin dapat lapitan, pinangdidirihan. Ano? Sa templo ng Israel, ang Hintil ay nandun lang sa bandang gilid. Hindi ka pwedeng pumasok kung saan nandun yung mga Israel o mga Hudyo. So, ganun yung itsura ng Hintil. Ngayon, dumating sa kanila yung mabuting balita na ang sabi, hindi na mahalaga kung Hintil ka o Hudyo. Dahil ang mahalaga ay yung pananampalatayang meron tayo sa Panginoong Jesucristo. At alam niyo po, ang problema, yung katotohanan na yan ay naging problema sa kanila. Kasi hindi nila matanggap na kaibigan, kapatid namin yung mga Hintil. Ano po? Isipin niyo po, kami ang mga pinili ng Diyos. May mga ganyang pag-iisip. Ano po? Kami ang pinili ng Diyos. Kami ang banal. Ibinigay sa amin ng propeta. Ibinigay sa amin ng Panginoon sa Kristo. Hindi sa mga Hintil. Kaya hindi pwede na itong mga Hintil na ito ay makasama namin. At yun po yung mga issue, mga problemang niresolba ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma. Gusto niyang ipaliwanag na ang ating pagiging katanggap-tanggap sa Diyos ay hindi nakabase sa iyong lahi o sa kung ano ang tinanggap mo sa Diyos, kundi nakabase sa kanyang biyaya. At ang kaligtasan ay nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Mapahintil ka man o Hudyo. Ano? So yun po yung mga pag-uusapan natin. No? Kaya kung pag nangangaral po tayo dito sa aklat ng Roma, mapapasadahan natin yung mga yan. Ano? May away, yung Hintil, at saka yung Hudyo. Ang sabi ng Diyos, ang kasalanan, ang parusa ng Diyos, ang puot niya ay ibubuhos sa lahat ng kasamaan at lahat ng kalikuan ng tao. Anong sabi ng mga Hudyo? Ibubuhos siya doon sa mga Hintil, hindi sa amin. Ganon yung nangyayari. Ano? Ganon yung problema. Ibubuhos yan sa mga Hintil, hindi yan ibubuhos sa amin. Ngayon, ito pong unang parte ng aklat ng Roma. Makikita natin dito yung dalawang bagay na dapat nating matutunan. Kung makikita nyo po dyan sa handouts niyo, nakalagay yung unang parte ay the calling of the messenger, and then yung pangalawa is the assurance of the gospel. Makita natin doon sa unang pangbati ni Pablo, kagaya ng normal na sulat, doon yung kanyang pagbati at nagbigay siya kung sino siya. Of course, nakalagay dito ang pangalan ni Apostol Pablo. Sabi niya sa English, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle. Sabi niya dito sa Tagalog, si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol. Tinawag upang maging apostol. Alam niyo po yung pinaka nakakamangha dito sa sulat ni Pablo. Kung titignan niyo yung verse 1, makikita ninyo kung gaano siya mapagpakumbaba. Ano yung nauna? Alipin o apostol? Sa verse 1. Tignan niyo po yung verse 1. Ano yung nauna? Alipin o apostol? Inuna niya yung salitang alipin. Sabi niya,
si Pablo na alipin ni Jesucristo. Yan po ay nangangahulugan o pagpapakita ni Pablo ng kanyang pagpapakumbaba. At may kita natin sa mga ilang sulat niya sa Biblia na sinasabi niya, hindi ako kagaya ng ibang apostol. Ano? Sabi niya, ako yung pinaka bababa sa lahat ng apostol. Wala naman silang ranking. Bagaman si Pedro ay namumuna sa kanila, pero pantay-pantay naman sila. Pero sabi na po sa Pablo, ako yung pinakamababa. Dito sinabi niya, ako ay alipin ni Jesucristo. Hindi ako alipin ni numan, kundi alipin ako ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ang binanggit niya na yung kanyang otoridad bilang isang lingkod ng Diyos. Siya ay apostol. Sabi niya, tinawag upang maging apostol. Ano po yung dapat din natin maintindihan dito? Yung pagkatawag bilang apostol, yan po ay kung tawagin natin ay God-given authority. Yan ay bigay sa kanya ng Diyos. Kaya sabi niya, tinawag upang maging apostol. May kita natin dito na yung pagiging apostol ni Apostol Pablo ay hindi yan self-employment. Pupunta ako ng Maranatha at pagtayo ko doon, sasabihin ko, ako po ay apostol. Ako yung nagbigay ng pangalan ko bilang apostol. Hindi siya self-employment, kagaya ng mga nagpapakilalang apostol ngayon. Na sila ang nagsasabi sa sarili nila, sila yung mga apostol. Ngayon po, may napuntahan akong isang church at sa church na yon, in-invite lang ako ng kaibigan at may darating daw. Sabi ng pastor, pagpasok ko doon sa church, ang sabi, ay, buti nandito ka, Brother Rico. Saktong-sakto, darating yung propeta, apostol, at bishop namin. Kulang sa isip-isip ko, sabi, ba't di niya tawagin Panginoon pa? daming title. Sabi niya, apostol, propeta, at saka bishop namin. Isip ko, pati di niya na tawagin ng Panginoon. Kulang na lang yung salitang Panginoon. Hindi ganun si Apostol Pablo. Sabi niya, ako ay tinawag ng Diyos. At alam niyo po ba, nung panahon ng mga apostol, may mga tinatawag na super apostol, mga peking mga apostol. Na nagsasabi rin sa kanila na kami yung mga apostol. Isa yan sa mga problema niya sa aklat ng Korinto, kung saan ipinagtatanggol ni Pablo yung kanyang pagiging apostol. At alam niyo, binigay niyang dahilan para sabihin na yung mga apostol na yan ay peke. Sabi niya, hindi ako kumukuha ng pera sa inyo. Pero yung mga apostol na yan ay kumukuha ng pera sa inyo. So, sabi niya, ginagamit kayo para itaas ang kanilang estado sa buhay. Kami ay hindi. Kami nga, sabi niya, nagtatrabaho pa. So, yung problema natin ngayon na may mga peking apostol, problema na rin nila yan. Noon pa, actually, kaya pag may nagsabi po sa inyo sila yung propeta at sila yung mga apostol, yun po yung mga sinungaling at mga hindi dapat paniwalaan na tao. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 1, sila yung mga susumpain ng Diyos. Minsan may nagtanong sa akin, yung mga ganun ba, mga mananampalataya? Hindi. Panigurado hindi. Nagliling lang sila ng tao. Ginagamit nila ang salita ng Diyos para itaas ang kanilang buhay. Pero dito po, malinaw, si Apostol Pablo ay tinawag. Hindi yan self-employment. Hindi siya yung nagsabi na ako ay apostol. Wala na pong apostol ngayon. Yan ay alam niyo po, ito yung nakakahiya sa mga taong nagsasabing apostol sa kanila. Alam niyo po, yung mga apostol, meron silang mga disipulo. Ang tawag natin ay church fathers. Pag namatay yung mga apostol, meron silang mga disipulo. Sila yung mga naturuan ng apostol, sila yung nandoon, nasa paahan. Yung mga tao na yun, hindi nagsabing apostol sila. Tapos, 1,000 years ago, may isang tao magsasabi, ay, ako apostol ako. Nakakahiya naman doon sa mga disipulo ng mga apostol. Sila na hindi nagsabing apostol sila, tapos tayo magsasabing apostol tayo. So yun po yung identity niya. Siya ay tinawag bilang apostol, siya ay lingkod ng Diyos. Si Apostol Pablo ay tinawag ng Diyos bilang para maging apostol sa Acts 9:3-9, yung tatawag natin Damascus encounter. Siya ay naglalakbay, bigla siyang nasilaw, at may narinig siyang sa
boses, ang sabi niya, Pablo, bakit mo ako, o Saul pa, ano? Saul, bakit mo ako inuusig? Parang sabi niya, Panginoon, ano? Parang sa atin, ikaw ba yan, Panginoon? Ano? Hanggang sa tinawag siya ng bilang maging apostol. At alam niyo po yung buhay ni Apostol Pablo, ang pangalan niya pa ay Saul, ang hindi maganda yung background niya. Kung may pinakamasamang tao during that time, isa si Apostol Pablo doon. Yung pangalan niya pa ay Saul, ang ginagawa niya ay pumapatay siya ng mga Kristiyano. Ang isa niyang pinatay ay si Deacon Stephen. Ano? Yung dugo, yung kamay ni Apostol Pablo ay punong-puno ng dugo ng mga namatay na Kristiyano dahil sa kanila pananampalataya. Pwede natin sabihin yan yung pinakamadilim na parte ng buhay ng Apostol Pablo. Pero sa tulong at biyaya ng Diyos, tinawag siya upang maging apostol at maging alipin ni Kristo. Palawang bahagi nung verse 1, ang sabi pa dito, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos. Alipin ni Kristo, tinawag maging apostol, at ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos. Ito yung dahilan bakit siya tinawag. Upang maging tagapangaral ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan niyang dalhin yung mensahe ng Diyos na kaligtasan sa mga taong walang kaligtasan. Ano? At alam niyo po na alam natin sa Biblia, may madalas tawagin si Pablo na apostol ng mga hintil. Kasi most ng buhay niya ay maraming beses nag-ministeryo siya sa mga hintil. Ano? Sa Acts 15, makikita natin na ipinagtanggol niya pa na yung mabuting balita ay hindi lang dumating sa mga Hudyo, kundi dumating din pati sa mga hintil. Ano? Yung Acts 15, pag binasa natin, yun yung confirmation na si Apostol Pablo talaga ay apostol. Pagdating natin sa Galatians 2, makikita natin, pinaglaban niya pa yan. No, may mga komunikasyon, sabi ng ibang tao sa Galatia, hindi naman talaga apostol yan si Pablo. Ang sabi ni Pablo sa Galatians chapter 2, tignan niyo yung nangyari doon sa Acts 15. Kung saan pumunta ako sa Jerusalem, at si Pedro at si Santiago, yung sumulat sa Biblia ng Santiago, sinabi na talaga ang biyaya ng Diyos ay dumating sa mga hintil. So, ganun po yung nangyari. Siya ay ibinukod upang maging tagapangaral ng mabuting balita ng Panginoong Kristo. Siya ay apostol ng mga hintil kung tawagin. At alam niyo po yung itsura ng hintil ngayon, di ba? Yung nabanggit ko kanina, ang tawag sa kanila yung mga aso. Sila yung mga tinuturing na hindi talaga mga anak ng Diyos. At si Apostol Pablo tinawag para ibigay o dalhin yung mabuting balita sa mga taong iyon. Ano yung matututunan natin dito sa storya ni Apostol Pablo? Alam niyo po, pwede nating sabihin na salamat sa Diyos kasi tinawag ang Apostol Pablo. Pero yung katotohanan po, hindi lang naman din siya tinawag ng Diyos. Ano po? Bagamat ang apostol ay may katungkulan na mabigat ng panahon na yon, at hindi tayo tinawag para maging apostol. Pero, dapat natin alalahanin na tayo din naman, unang-una, tinawag ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Wala sigurong magsasabing Kristiyano na ako, hindi naman ako tinawag ng Diyos para mapunta sa liwanag eh. O hindi ako namumuhay dati ng makasalanan at nung ako'y nanampalataya sa Panginoon eh, nawala na yon, ako'y nagbagong buhay. Hindi po, Tayo din naman ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Narinig natin ang mabuting balita. Kumilos ang banal na Espiritu sa atin. At pagkatapos tayo ay nanampalataya sa Panginoon. At pagkatapos ano nangyari doon? Wala bang nangyari sa buhay natin? Meron. Nagbagong buhay tayo. Yung mga likong ginawa natin ay nakita natin na nagbabago. Yung pananalita natin ay nag-iba. Pati ang ating kilos. At tayo ay patuloy na binabago ng Diyos hanggang sa maging kawangis ng Kanyang anak. So, nandoon din yung pagtawag sa atin bilang mga mananampalataya nung narinig natin ang mabuting
balita ng ating Panginoon na kagaya ni Apostol Pablo na siya'y tinawag sa pinakamadilim ng buhay ng parte ng kanyang buhay. Tayo din naman, tinawag ng Diyos sa pinakamadilim na parte ng ating buhay hanggang sa tayo ngayon ay nananampalataya sa Kanya, sa biyaya ng Diyos. Ano? Di tayo parapat-dapat, kagaya ni Apostol Pablo, iligtas, pero dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin, iligtas niya tayo. At dahil sa kanyang biyaya, tayo ay nagpapatuloy sa ating pananampalataya. Okay lang po kayo? Hindi lang yon. Hindi lang tayo tinawag ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Tayo din po ay tinawag din ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita. Alam niyo po, hindi natin pwedeng sabihin na yung panahon nila, ang apostol lang ang nangangaral. Hindi yung mga ibang Kristyano. Yung mga Kristyano, umaaten lang sila, wala silang pakialam. Hindi ganon. So nakita natin sa Biblia, kahit yung mga kasama nila, nangangaral. At yung dahilan, kahit nga sila ay pinapatay, no? Yung katumbas ng pagiging Kristyano nung panahon na yun, papatayin ka, kahit sila ay papatayin, nangangaral pa rin sila. Alam niyo po yung wala silang TV kasi nung panahon na yun Wala silang mga television, no? At syempre, naboboring yung mga tao. Ang ginagawa nilang entertainment ay yung mga Kristyano. So, kita natin sa church history, paano sila arestuhin. At pagkatapos arestuhin, ilalagay dun sa stadium. Sa Roma, meron silang stadium na malaki. At yung mga Kristyano ay nandun sa gitna. At saka ilalabas yung mga leon, papakain sila sa mga leon. Ano? At yun sa kanila, entertainment yun. Nakikita nila kinakain yung mga Kristyano. Bagamat ganong kahirap yung palataya nila, ipinapangaral pa rin nila ang mabuting balita. At yan ang tungkulin po na yan, na hindi lang naman sa kanila, tayo din naman ay tinawag ng Diyos upang ipangaral ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Ginamit ng Diyos ang Apostol Pablo upang maging halimbawa, ngunit tayong mga mananampalataya, yan ang tungkulin ng bawat isa sa atin. Hindi lang ni Pastor Yobi, hindi lang ng mga tumatayo dito, ng bawat isa sa atin. So, paano tayo magiging kabahagi ng pagpapalaganap ng mabuting balita? Unang-una, panalangin. Panalangin natin ang ating church. Panalangin natin si Pastor Yobi at ang kanyang pamilya. Ganon din yung mga tumatayo dito. Ipanalangin nyo kami. Yung mga taong alam natin na merong oras sa pangangaral, ipanalangin natin sila. Pangalawa, suportahan natin. Kung may kakayahan tayong suportahan pinansyal, tulungan natin. Ano? Alam niyo po yung natutuwa kami last week, nagkaroon ng reporting sa finances ng Calvary. Bagamat mga Chinese po yung kasama namin, hindi malaki ang finances ng Calvary. Ano? Sa monthly expense namin na sabihin natin kung 100%, ang nakukuha lang sa tithes dyan, mga 10%. Na 90% din namin alam saan galing. Ganun, no? Pero we support 3 missionaries abroad. And then, of course, sa akin, sinusuportahan din ako. Hindi naman ako nangihingi ng malaki, pero may suporta rin sa akin. At iba pang may sinusuportahan kami mga doktor na pupunta sa mga iba't ibang lugar para mag-vision. At meron ding sinusuportahan isang foundation kung saan yung mga anak nila, anak ng pastor, pinag-aaral. Bagay. Pero 90% ng expenses na meron kami, hindi namin alam saan galing. Pero napupunan every month, 10% lang yun sa tithes. So, salamat sa Diyos kasi may mga mabubuting tao sumusuporta sa gawain at pinagpapala ang gawain ng Panginoon. So, mga kapatid, ganun din, pwede tayong mag-imbita kung tayo ay may kaibigan na alam natin hindi pa mananampalataya, ipag-imbita natin sila. At ganun din, alam nyo, inutusan tayo ng Diyos na gumawa ng kabutihan sa kapwa. At ang pinakamabuting kabutihan na pwede natin gawin sa kapwa natin ay bahagi ang mabuting balita.
Pwede mo bigyan niya ng pagkain kapag gutom. Magugutom uli yan. Pwede mo yang tulungan, dalhin sa ospital kapag na kailangan papunta sa ospital. Pero magkakasakit uli yan. Pero yung ipangaral mo yung mabuting balita sa kanya, at siya'y manampalataya sa tulong ng Diyos, dadalhin niya hanggang sa kabilang buhay. Ngayon, kung tayo po ay may tungkulin na ibahagi ang mabuting balita, dapat yung mabuting balita na ibabahagi natin, sigurado tayong totoo. Yun po yung pangalawang matututunan natin, yung assurance na meron tayo sa mabuting balita. Assurance of the gospel. Na sinasabi ni Pablo, totoo yung ipapangaral ninyo. Sabi sa verse 2 at saka 4, babasahin natin, sabi dito, Roma chapter 1, verse 2 to 4. Na kanyang ipinangako nung una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na mula sa binhin David ayon sa laban. At pinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Jesucristo na Panginoon natin. So makikita natin dito yung garansya na meron tayo bilang mga mananampalataya na yung mensaheng dadalhin natin, sigurado tayo yun ay totoo. Kung ang mensahe po ninyo na meron kayong halimbawa ay kaibigan o inutusan ka ng boss mo at may mensahe kang dadalhin at hindi ka sigurado kung totoo yung sasabihin mo, ano yung pwedeng mangyari na kapag hindi ka sigurado na totoo yung mensaheng dadalhin mo? Nandoon yung wala kang kumpiyansa, totoo kaya itong sasabihin ko? Baka hindi totoo, walang kasiguraduhan, maaaring tignan mo ito na walang halaga. Kung hindi ka convinced na totoo yung idadalhin mong mabuting balita o yung balita, nandoon yung wala kang pagpapahalaga doon. Wala kang kumpiyansang ipangaral yon. Ngayon, ano naman mangyayari kung alam natin na yung mensaheng dadalhin natin ay totoo? Bawa po nung COVID, ang pinakamagandang balita na naririnig natin ay may ayuda na, may ayuda na. At minsan nakakatanggap tayo ng fake news, di pa pala, Pero kapag totoo na ipapangaral na, totoo yung balita ipapangaral natin na may ayuda na, nakakatuwa, di ba? May kumpiyansa tayo na sasabihin natin yan sa iba. Ganun din dito. Yung mabuting balita na ipapangaral natin ay totoo. At medyo pipilisan natin sa part na to dahil medyo tumatagal na ako. Unang-una sinabi yan ng mga apostol, ng mga propeta sa lumang tipan. Sabi ni Apostol Pablo na kanyang ipinangako nung una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa banal na kasulatan. So merong testimonya yung mga propeta. Yung mga propeta po ay hindi kagaya ng mga propeta nagpapakilala ngayon na nahuhulaan daw nila yung future mo. Minsan may isa akong professor dati sa seminary na iniwala siya na may mga propeta pa ngayon. Sabi ko sa kanya, kung may mga propeta pa ngayon, edi dapat sulat natin yung mga sinasabi nila sa Biblia. Di ba? Propeta yan, tapos sabi mo, yung nakikita niya, galing sa Diyos. Edi sulat natin sa Biblia. Dapat, lagyan pa natin ito ng sulat. Kasi may sinasabi yung Diyos sa kanya. Mahalaga yun, Pero ang problema, anong sabi sa Biblia? Hindi ka na pwedeng magdagdag at hindi ka na pwedeng magbawas. So kapag may lumapit po sa inyo at nagpapakilala siyang propeta, sabihin niyo, sasabihin mo, sulat natin sa Biblia. Pero ano sasabihin doon sa dulong verse ng Biblia, nakalagay doon yung babala, huwag kang magbabawas, huwag kang magdadagdag. At anong sabi sa susunod na sinabi? Sabi doon, ang sino mang magbabawas at magdadagdag sa kasulatan ng ito ay tatanggalin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ang ibig sabihin, hindi ka mananampalataya at paparusahan ka ng Diyos.
Sunod doon ang mga propeta, ipinangaral nila, sabi sa Jeremiah 3:5-6, ganito po ang sabi, narito ang mga araw na dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabagong para kay David ng isang matuwid na sanga, na siya'y mamumuno bilang hari at gagawang may katalinuhan at magagahawad ng katarungan at katwiran sa lupain. So nandoon na yung pangangaral. Sa lumang tipan, ipinapangaral ng propeta na may isang haring darating na galing sa lahi ni David na siyang maghahari. At siya'y magbibigay ng katwiran sa sanlibutan. At yan po ay naging totoo sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Merong pagsulat sa sa Ezekiel 34:23-24, 2 Samuel 7:12-13. Parehas ang sasabi, may darating na hari. At siya ay magbibigay ng katwiran sa kanyang mga tao. At dito po sa Roma chapter 1, yan pong hari na yan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yung mga propeta sa lumang tipan, ipinapahayag nila ang pagdating ng hari. Kaya actually, wala na pong propeta ngayon kasi dumating na ang hari. Sila dati, ipinapahayag nila, sabi nila sa mga salita, may darating na hari. Sa atin, sa panahon natin ngayon, dumating na yung hari, binabalikan natin siya. Yung mata natin nakatingin sa kanya. At hinihintay natin yung muli niya pagbabalik. At bago siya muling bumalik, ang sabi niya, ipangaral natin yung kanyang mabuting balita. Ganon din, makikita rin natin yun yung unang pruweba, ano? Mayroong propeta na nangaral na isa katuparan sa Panginoong Jesucristo. Binanggit din dito, sabi, was declared to be the Son of God in the power according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead. Jesus Christ our Lord. Sa kanyang titulo, sigurado yung mabuting balita na ipinapangaral natin dahil ang Panginoon ay siya yung anak ng Diyos. Hindi yung nandun sa Davao na nakakulong ngayon dahil may inabusong mga bata, ano? Pero siya ang Panginoon, ang anak ng Diyos. Nangangahulugan niya na siya ay Diyos din. Kapag sinabi natin ang Panginoon ay anak ng Diyos, siya din ay Diyos. Kapag sinabi natin siya ay anak ng tao, sabihin ba natin siya ay anak lang ng tao? Hindi po. Actually, sasabi rin natin anak siya ng Diyos kapag sasabi natin yung anak ng tao. Dahil sa Daniel 7:13-14, merong propesiya. Ang sabi ni Daniel, merong anak ng tao na uupo sa trono ng Diyos. At yun ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo. Yun po yung dahilan, kaya sasabi ng Panginoon na nandito siya ay anak ng tao. Kapag ikaw ay Hudyo, narinig mong sinabi ng Panginoon, anak siya ng tao, alam mo nang ibig sabihin. Sabi niya yung hula ni Daniel, na uupo ang anak ng tao sa trono ng Diyos. Ano pa? Yan ay pinatotohanan. Sabi sa Matthew 7:5, samantalang nagsasalita pa siya, biglang nilaban sila ng isang maliwanag sa ulap. At may isang tinig mula sa ulat na nagsabi, ito ang minamahal kong anak. Sa kanya kayo'y lubos na nalulugod. Sa kanya ako'y lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya. Ano pa mga kapatid ang pruweba ng mabuting balita na ipinapangaral natin ay totoo? Sinabi ni Apostol Pablo dito, yung muling pagkabuhay ng Panginoon, yung resurrection. Naniniwala tayo na ang Panginoon, pagkatapos mamatay sa krus ng Kalbaryo, ay muli siyang nabuhay. At yan po ay pinatotohanan ng mga apostol. Minsan may isang youth na nagsabi sa akin, paano natin nasasabi na talagang totoong nabuhay ang Panginoon? Actually, isa sa mga pinakamatibay na ebidensyang meron tayo ay yung mga apostol niya. Kahit sila ipapatayin, kahit sila iba sa kanila hinagi sa mataas na lugar, pinugutan ng ulo, iba'y pinako ng krus ng baliktad, niluto. So, si Apostol Jan, isipin mo yung itsura niya. Si Apostol Jan ay hinagi sa kumukulong mantika, tapos nabuhay pa. Isipin mo yung itsura ng balat niya. Hinagi sa kumukulong mantika. Alam niyo po, pag nagluluto tayo ng isda, di ba?
Pero sila, kahit na gano'n yung naranasan nila, hindi nila sinabi kailanman na hindi totoo ang balita ng Panginoon. Kahit mamatay sila, sasabi nila, totoong nabuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga yan mga kapatid sa pananampalataya natin kasi yun ang ipinapangaral ng mabuting balita na ang Panginoon ay namatay sa krus ng kabayo at muling nabuhay at umakyat sa trono ng Diyos, umakyat sa langit. Sabi ng unang Korinto 15:14, at kung si Kristo hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. At ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Sabi ni Pablo, kung hindi totoong nabuhay ang Panginoon, yung pangangaral natin, wala itong kwenta. Pati yung pananampalatayang meron tayo, sabi niya, wala yang kwenta. Sabi niya pa sa unang Korinto 15:17, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. So, ganun kahalaga na ang Panginoon ay muling nabuhay at sa muling pagkabuhay niya, binibigay niya ng garantiya na ang mensahe ng kaligtasan ay totoo. Yun po ay totoo. Sa pamamagitan lang ng Panginoon, maliligtas ang mga tao. At yung mensahe po na yan, na kaligtasan, yan po ay tinanggap din natin. Ano po? Nanampalataya tayo na totoo ito. Lahat ng pangako ng Diyos ay tinanggap natin. Kung nangangako siya na pagkatapos ng buhay na ito ay makakasama natin siya magpawalang hangganan o sa walang hangganan, totoo yun. Ano? Totoo yun. Naniniwala tayo na ang Panginoong Jesucristo lamang ang tagapagligtas, yun ay totoo. At naniniwala tayo na dahil lang sa Kanya, nagkakaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At kung tayo po ay nasa isip natin na totoo ang mensaheng dala natin, yan po ay mas lalo nating dapat ipangaral, hindi po ba? Ano po? Yung nalaman mo na may paparating ng ayuda at hindi pa alam ng mga kapitbahay mo, na-excite ka, di ba? Ay, totoo ito. So, minsan may kakatok sa bahay namin, may paparating ng ayuda. Yung pandemic, ganun ang nangyari. Ganun yung setup natin. Ano? Ganun din tayo. Kung totoo na may paparating na Panginoon at siya'y nagliligtas sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita, ipapangaral natin ito ng may lakas ng loob at buong pagtitiwala sa kung ano ang pangako ng Diyos ay totoo. Mga kapatid, dapat natin tandaan na yung pangangaral ng mabuting balita at paniniwala na totoo ang mensahe, yan ay parte ng buhay Kristyanismo. Yan ay parte ng ating buhay bilang mga mananampalataya. So dalangin ko po ay sa pamamagitan ng mensahe na ito ay nabigyan tayo ng lakas ng loob na kailangan ko ito ibahagi kasi totoo ito. Ano? Yung iba ay peke, ang dami naglalabasan ngayong mga maling katuruan. Ano? Sila pa yung malalakas ng loob. Di ba? Sabi ng isang aklat kong na libro, ang mga maling katuruan ay lumalaganap kasi ang mga nagsasabing alam nila ang totoo ay tahimik. Totoo, di ba? Sabi nila, kaya lumalaganap ang mga maling katuruan kasi yung mga nagsasabing alam nila ang totoo ay tahimik. At dawa tayo ay hindi manatiling tahimik at patuloy tayo na manampalataya sa Panginoon at bigyan nawa tayo ng Panginoon na ipangaral pa ang mabuting balita niya. Sa uli mga kapatid, iyon ay encouragement sa atin na yung pananampalataya natin ay totoo. Balang araw ay makakasama tayo ng Panginoon. Ngayon ay naiinitan tayo sa lugar na ito, pero doon sa langit ay kagalakan ang ating mararanasan. Mapalad pa tayo at meron tayong lugar at ang iba ay sabi ko ngayon nag-gather sa walang bubong pero patuloy silang nagpupuri sa Panginoon. Nawa na pagpala tayo ng mensahe at tayo po ay mag-close sa panalangin sa ating mensahe. Panginoon, salamat po sa mensahe na aming napakinggan. Pagpalain niyo po ito at palagi niyo po may paalala sa amin ang aming tungkulin na ipangaral ang mabuting balita at ganoon din Panginoon yung pag-asa na meron kami
sa inyo. Kung ay padalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. I-gather po natin ang ating kaloob at sige po. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin natin ang 308. The living and true God. The gods of my peoples, of human hands, they will not see, they cannot speak, and he will be like them shall be all those who hold to God's mercy of God. Let Israel trust in the Lord. The Lord whose ways and shield those who fear him. God will bless. O ye that fear him and our Lord, the Lord increase you more and more. Lord, with us more.